aking kapatid po na si Kuya Robert. Palagpaga po ng Panginoon. Hallelujah. Hello po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Buhay po ba ang Diyos? Yes, amen po. Ngayon po kung handa na po tayong makinig ng salita ng Diyos, buksan po natin ang ating Biblia sa unang Pedro. Unang Pedro 1:3. Ito po. Ang pamagat po ay isang buhay na pag-asa. Sa ibang Biblia, ang pamagat niya ay malaki ang ating pag-asa. Ito po. Basahin ko na po. Pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa na magmamana tayo ng kayamanang di masisira, walang kapintasan at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. Ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Hesukristo. Hindi ninyo siya nakita, ngunit siya'y inibig niyo. Hindi ninyo rin siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita, sapagkat tinatanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong buhay. Yes, amen. Tungkol sa kaligtasang ito, masusing nagsiyasat at nagsuri ang mga propetang nagpahayag tungkol sa pagpapalang nakalaan sa inyo. Sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari. Ang panahong ito ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na sa kanila nang unang ipahayag nito ang hirap na titiisin ni Kristo at ang karangalang tatanguhin niya. Nang kanilang ipahayag ang mga katotohanan ito, pinaunawa sa kanila ng Diyos na ang ginagawa nila ay para sa inyo at hindi para sa kanila. Ang mga katotohanan ito ay narinig ninyo ngayon sa mga nangangaral ng magandang balita sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na isinugo mula sa langit. Maging ang mga anghel sa langit ay nananabik na maunawaan ang mga katotohanan ito. Yun po ang salita ng Diyos. Pugin po natin ang Panginoong Jesus, Panginoong Diyos. Ang pamagat po ng ating napakinggan ay isang buhay na pag-asa. Yes. Alam niyo po, mga kapatid, maswerte po tayong nagdito ngayon. Kasi patuloy po tayong sumusunod sa mga aral at utos ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo po ba na hindi po nagkataon na tayo ay nandito ngayon? Naniniwala po ba kayo? Yes, amen. Na hindi nagkataon na nandito tayo ngayon kasi lahat po tayo pinili. Hinirang po tayo ng Diyos. Kaya maswerte tayo kasi binigyan niya tayo ng bagong buhay. Dahil sa habag po at awa ng Panginoong Diyos sa atin, ibinigay po niya ang kanyang buktong na anak na si Hesukristo upang iligtas po tayo sa ating mga kasalanan. Alam niyo po ba, sabi sa Biblia, di ba, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngayon po, dahil po mga hinirang po tayo, mga pinili po tayo ng Panginoong Diyos, huwag po tayong matakot sa kamatayan. Kasi, kaya po tayo nandito kasi alam po natin na meron po tayong kaligtasan. Mamamatay po ang katawang lupa natin, pero muli po tayong mabubuhay. Kasi yun po ang pangako ng Diyos. Sabihan po sa atin ng Diyos na magkakaroon tayo ng kaligtasan at bibigyan po tayo ng buhay na walang hanggan. Yes, amen, Lord God. Ito po ang sabi, di ba? Pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng Jesucristo,
Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa na magmamana tayo ng kayamanang di masisira, walang kapintasan at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Hindi po ba? Napaka-swerte po natin kasi ngayon pa lang sa ginagawa natin dito, sa pagsusumikap natin, sa pagpunta-punta po natin dito tuwing linggo, alam po natin na meron po tayong kakamtin. Yes. Yes. Meron pong naghihintay na kayamanan. Sabi po dito sa binasa natin, may kayamanan po tayo sa Panginoon. Nilaan po ng Panginoon yung kayamanan doon sa langit. At sasamasahin po natin yun, makukuha po natin yun sa sakatang panahon. Kaya mga kapatid, huwag po tayo susuko. Sinabi rin po dito, di ba? Sabi ang mga kayamanan yun, walang kapintasan. Pag sinabing walang kapintasan, ano po ba? Walang ano po. Hindi po ba? Pag walang kapintasan, perfecto. Yes. Perfecto po yung kayamanan na nandun sa langit. Hindi mas masira, sabihin panghabang buhay. Walang katapusan at hindi kukupas. Hindi po yung kagaya ng kagandahan na kumukupas kapag matanda na tayo. Yung tinubog sa ginto, kumukupas din. Pero yung kayamanan na nakalaan po para sa atin sa langit, napakaganda. Walang kapintasan, perfecto po. Ano pa po ang sabi dito? Sa pamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. At dahil po sa pananampalataya natin sa Panginoong Diyos, iniingatan po niya tayo habang hinaantay po natin ang pagdating po ng Panginoong Jesus. Yes. Kasi alam niyo po, di ba, pagdating ng Panginoong Jesus, lahat po tayo nandito na nananatiling tapat sa Kanya at nananampalataya. Meron po tayong kaligtasan. Pero yung ibang wala dito sa atin, alam niyo po, napakasakit po na isipin na kalunos-lunos po yung mangyayari sa kanila. Kaya napakaswerte ninyo kapatid kasi nandito po tayo at nagpapatuloy po tayo sa ating pananampalataya. Yes. Amen. Ito pa po ang sabi, ito'y dapat na ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ano po ba ang dapat yung ikagalak? Hindi po ba dapat ikagalak ninyo na merong kaligtasan na nag-iintay sa inyo? At bukod doon, meron pa pong kayamanan na nag-iintay sa inyo dun sa langit. Pero sinabi din po dito na sa maikling panahon na naandito tayo sa lupa, dadanas po tayo ng iba't ibang pagsubok. Hindi mo kasi basta-basta ibigay na lang po sa atin yun eh. Yung kaligtasan dapat pinaghihirapan din po natin. Pinagtsatsagaan. Kaya ho tayo dito nagtsatsaga, naghihirap kasi gusto po natin makamit yung kaligtasan. Yung kayamanan na ipinangako sa atin ng Panginoong Diyos. Ang iba sa atin, halos lahat sa atin nakaranas ng iba't ibang pagsubok. May mabigat, may mas mabigat at may pinakamabigat. Alam niyo po ba na kung bakit lahat tayo pinaparanasan ng mga pagsubok ng Panginoong Diyos? Alam niyo po ba kung bakit? Kasi alam niyo po, kaya ho, binibigyan tayo ng mga pagsubok ng Diyos kasi gustong mapatunayan ng Panginoon kung totoo tayong anak niya. Kung hanggang saan tayo. Kasi kung isang pagsubok lang bumigay ka na, totoong anak ka ba ng Diyos? Hindi. Di ba hindi? Kaya marahil siguro, kaya binibigyan tayo ng pagsubok kasi mga anak na tayo. Basahin niyo po yung Santiago 1:2. Sabi sa Santiago 1:2, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumanas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na magiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Hindi po ba? Mapalad po tayo na tayong mga dumadanas ng pagsubok. Kasi ibig sabihin lamang po yun na gusto ng Panginoon na patatagin po tayo. Yes. Na Amen. maging matibay tayo sa ating mga pananampalataya sa Kanya. Ito pa ang sabi sa Santiago 1:12. Pinagpala ang taong mananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matatapos niyang malampasan ang mga pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Hindi po ba pagkatapos ng pagsubok, meron pong pinangako ang Panginoon na tatanggapin po natin, yun po yung gantimpala, yun po yung buhay na walang hanggan. Kaya wag mo kayong magtakap, mga kapatid, kung lahat mo tayo dumadanas ng iba't ibang pagsubok. Katunayan lamang yan na totoo tayong nananampalataya, na totoo tayong anak niya. Kasi gusto ng Panginoon ng Diyos na mapatunayan na tayo talaga ay tapat sa Kanya. Alam niyo po, hinalintulan po tayo ng Panginoon sa ginto. Bakit? Kasi ang ginto,
bago maging puro at talisay, pinapadaan sa matinding apoy. Ganon din po tayo, pinapadaan din po tayo sa matitinding pagsubok para maging puro at talisay po yung ating pananampalataya. Yes, amen. Kaya mga kapatid, huwag po kayong susuko. Huwag po kayong titigil. Kapag may mga pagsubok na hindi nyo nakayanan, manalangin po kayo, magdasal po kayo. Kasi hindi naman po yan binigay sa inyo kung hindi nyo kakayanin. Di po ba? At ang sabi po dito hindi ninyo siya nakita, ngunit siya inibig nyo. Hindi pa rin nyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya kayo sa Kanya. Dahil ito'y nag-uumakaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan ng salita. Di po ba? Hindi mo natin nakita ang Panginoong Jesucristo, pero inibig po natin siya. At hanggang ngayon, hindi pa rin po natin siya nakikita, pero patuloy po tayong nananatiling tapat at nananampalataya sa Kanya, sapagkat hangat po natin yung kaligtasan na pinangako po sa atin ng Panginoong Jesucristo. Kaya ayan mga kapatid, magpatuloy po kayo, magpatuloy po tayo, huwag po tayong susuko. Kasi ang sabi po sa Biblia, sabi, yung mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Mateo po yata ito. Mateo 10:22. Mananatiling tapat ay siyang maliligtas. Kaya sa kabila ng mga pagsubok mga kapatid, huwag po kayong susuko. Kasi sa tayo po naniniwala sa Panginoon, meron po tayong kaligtasan at meron pong kayamanan na nag-aantay sa atin doon sa Kanyang kaharian. Tungkol sa kaligtasan ito, masusing nagsiyasat at nagsuri ang mga propeta. Nagpahayag tungkol sa pagpapalang nakalaan sa inyo. Sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari. Ang panahong ito ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na nasa kanila nang unang ipahayag nito ang hirap na titiisin ni Kristo at ang karangalang tatanguhin niya nang kanilang ipahayag ang mga katotohanan ito. Yun po. Alam niyo po yung mga nakasulat dito sa Biblia, hindi lang po ito basta-basta isinulat lamang. Alam niyo, ito po yung mga nakasulat dito sa salita po ng Panginoon. At hindi nagkataon na magpasa hanggang ngayon sa panahon natin ay nakatawid ang salita ng Diyos. Kasi hangad ng Diyos na lahat tayo ay maligtas. Ginamit po ang mga propeta, pinagkalooban po sila ng Espiritu ng Panginoong Jesus upang yung salita niya ay magpasa hanggang ngayon ay makarating po sa atin. Kaya mga kapatid, huwag po natin sayangin. Kasi hindi nagkataon kung bakit na magpahanggang ngayon ay napapakinggan po natin ang salita ng Diyos. Na ininais po ng Panginoong Diyos na tayo ay maligtas. Gusto po niya na makamit po natin yung kanyang pangako, yung kaligtasan at yung buhay na walang hanggan. Huwag mo natin sayangin yung mga paghihirap, mga pagtitiis ng mga propeta para ipaabot sa atin ang mensahe ng Diyos. Huwag rin mo natin sayangin yung paghihirap natin, yung mga paghihirap natin pagpunta-punta dito, yung patuloy natin pagsunod sa mga utos at aral ng Diyos. Huwag mo natin sayangin, huwag mo natin itapon. Kung sa kabila ng isang pagsubok ay sumuko tayo, bumigay tayo, sayang po yung pagkakataon, yung malaking pag-asa na ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Diyos na kamtin po natin yung gantimpala, yung kaligtasan at yung buhay na walang hanggan. Yun lamang po mga kapatid. Salamat po sa Panginoong Diyos. Ganda ng mensahe. Yan po yung ating kapatid na si Kuya Robert.